Belinda's POV. Ako na munang bahala kay Baby Rebecca, Belinda. Sinabi kasi sa akin ni Ate Lucinda mo na aalis kayo ngayon dahil may mga bibilhin kayong mga bagay na gagamitin sa kasal ng Kuya Dexter mo. At isa pa, gusto daw niyang mag-shopping kayong dalawa. Huwag mo isipin ng bata, akong bahala sa kanya. Wika ni Nanay Caridad sa akin habang kumakain kami ng agahan dito sa dining area. Sigurado po kayo, Nay? Hanggat maaari ayaw ko po kasi munang ipakita sa public si Baby Rebecca. Kaya wala akong balak na isama siya sa mall o sa kahit na saang public na lugar dahil iniisip ko po ang kaligtasan niya. Sagot ko dito. Kaya ako nang bahala sa kanya. Minsan na naman kayo magkakabanding na magkapatid kaya sumama ka na sa kanya. Basta, bilhan mo na lang ako ng kakanin bilang pasalubong. Yun kasi ang namiss ko dito sa Pilipinas. Sagot naman ni Nanay Caridad. Sige po, kung mapilit kayo, sino ba naman ako para magmatigas pa? Pagkakataon ko na ito makapag-shopping, Nay. Natutuwa akong sagot dito. Natawa naman si Nanay Caridad. Simula kasi na nanganak ako kay Rebecca, hindi na ako masyadong nakakagala. Lagi na lang kaming nasa bahay at park. Kaya naman, ngayon nandito kami sa Pilipinas, gusto kong sulitin ang lahat. Mag-ingat ka, Belinda. Marami pa rin ang nakakakilala sa'yo. Nagkalat pa rin ng mga fans at baka pagkaguluhan kayo sa mall. Paalala ni Nanay Caridad. Ngumiti naman ako dito. Sa bagay, kumalat na sa internet ang mga larawang kuha sa bar noong nakaraang gabi. Nagtrending ng kaunti at hindi lahat masaya sa aking pagbabalik. Wala naman na akong pakialam dahil wala na akong plano pang bumalik sa showbiz. Gusto ko ng tahimik na buhay kasama si Baby Rebecca. Agad ako nag-ayos pagkatapos kumain. Sa mall na kami magkikita ni Ate Lucinda. May 3 bodyguards ang nakabuntot sa akin kaya wala akong dapat na ikabahala. Sila din ang dating nagbabantay sa akin noon bago ako umalis ng Germany kaya malaking tiwala ko sa kanila. Nagsuot lang ako ng maong na jeans at simpleng t-shirt. Pinaresan ko to ng white rubber shoes. Nagsuot na din ako ng malaking sunglass para naman kahit papaano maitago ng konti ang aking appearance. Hindi na ako nagsuot pa ng kahit na anong alahas maliban na lang sa Rolex kong relo na regalo sa akin ni Kuya Dexter noong ipinanganak ko si Baby Rebecca. Sukbit ang sling bag sa aking balikat na naglalaman ng wallet at cellphone. Agad ako naglakad papunta sa naghihintay na sasakyan. Binati naman ako ng mga bodyguards ko at agad kaming bumiyahe papuntang mall. Pagdating ng mall ay agad akong pinuntahan si Ate Lucinda sa isang sikat na coffee shop. Naghihintay na daw siya doon kaya naman mabilis na ako naglakad habang nakabuntot sa akin ang 3 kong bodyguard. May ibang mga taong nagpapalingon sa akin pero hindi ko nalang pinansin. Weekend pala ngayon kaya maaga pa lang marami ng tao. Hindi ko alam kung paano ko mairaraos ang ilang oras na pananatili sa mall na to. Mukhang marami pa rin na nakakilala sa akin dahil naririnig ko na sinasambit nilang pangalan ko. Si Belinda Almera ba yun? Narinig ko pang sabi ng isang babae. Hindi ko pinansin at diretso lang akong pumasok sa loob ng coffee shop. Naabutan ko si Ate Lucinda na prenting nakaupo sa pangalawahang mesa. Mukhang marami na rin ang nakakilala sa iyo, bunso ah. Mukhang sa atin lahat nakatuon ang pansin ng mga customers dito sa loob ng shop. May mga tao din nakabuntot sa iyo. Agad na wika ni Ate Lucinda nang makaupo ako. Nilibot kong aking paningin sa buong paligid. Napakamot pa ako ng ulo nang mapansin kong dumadami ng mga tao sa paligid. Halos lahat nakatingin sa gawin namin ni Ate Lucinda. Ano ngayon ang gagawin natin? Mahirapan tayo mag-ikot nito? Tanong ko dito. Buti na lang hindi ko sinama si Baby Rebecca. Kung hindi baka mapahamak pa ang baby ko. Mag-coffee ka na lang muna. Mali mo naman aalis din ang mga yan kapag magsawa. Uwi ka ni Ate Lucinda. Wala na akong magawa pa kung hindi umorder ng kape at magbulag-bulagan sa mga fans na naghihintay sa amin. Buti na lang at may mga dumating na security guard ng mall at naitaboy ang ibang nag-uosyoso. Pero may mga nagpaiwan pa din at tumuko pa ng mga tables sabay order ng coffee at cakes. Yamot kong tinanggal ang suot kong salamin. Lalong narinig kong malakas na bulungan sa paligid namin. Kesyo ako nga raw si Belinda Almera. Ang ganda-ganda ko daw.
May mga tumatawag sa pangalan ko. Parang gusto ko na lang tuloy umuwi ng bahay at alagaan ng anak ko. Mukhang magsasayang lang ako ng oras ngayong araw na to. Ate, ano nang gagawin natin? Mukhang aabutin tayo ng gabi sa coffee shop dahil walang balak umalis sa mga tao sa labas. Wala akong balak magtagal dito dahil hinihintay ako ni Rebecca. Uwi ka ako. Napabuntong hininga naman ito't saka tumayo. Okay, let's go. Mukhang harmless naman ng mga fans mo kaya ituloy na natin ang pagsha-shopping. May kasama ka naman 3 bodyguards at mga gwardya naman sa labas. Sa mga butik na lang tayo pupunta para kahit papaano mapipigilan ang paglapit ng mga fans mo sa'yo. Hindi ko akalain na ganun ka pa rin kasikat, bunso. Bilib na talaga ako sa beauty mo. Tatawag na lang ako kay Kuya Wagon para magpadala ng backup. Mahirap na't baka bigla tayong kuyugin. Mahabang paliwanag ni Ate Lucinda. Lalo naman nagkagulo nang makita ng mga tao sa labas na naghihintay sa amin na palabas na kami. Lahat gustong makalapit sa akin at buti na lang alert ang mga guards ng mall. Tinulungan nila ang mga bodyguards ko na hawiin ang mga tao sa dadaanan namin. Buti na lang at malapit lang sa kinaroroonan namin ang isang butik na may mga luxury items na tinda kaya agad kaming pumasok sa loob. Hindi naman na sumunod ang mga fans na nakabuntot sa amin kaya nakahinga ako ng maluwag. Kinawayan ko na lang sila at nginitian para naman hindi nila masabing maldita ako. Kanya-kanyang kuha na din kasi sila ng pictures sa akin. Agad naman kami sinalubong ng mga manager ng luxury boutique shop. Inassist kami kaya naagaw niyang atensyon ko. Agad naman kaming namili ni Ate Lucinda ng gusto naming bilhin. Hinayaan na lang namin na nagkakagulong tao sa labas. Binili ko na lahat ng magustuhan ko mula sa mga damit, bags at sapatos. Pagkatapos dito'y balak na naming umuwi. Hindi din namin ma-enjoy ang pamamasyal kung ganitong pinagkakaguluhan kami ng tao. Magbabayad na sana kami nang dumating ang grupo nila Kuya Wagon. Tinawagan ito kanina ni Ate Lucinda para manghingi ng backup. Buti na lang at dumating na kaagad ang mga ito. Ano na naman to, Lucinda? Hindi kayo dapat lumalabas dahil alam mo naman na mainit ang mga mata ng mga fans niya si Belinda. Agad na wika ni Kuya Dexter na makalapit sa amin. Pasensya na, hindi ko naman akalain na ganito pa rin kapatok sa taong kapatid natin. Halos 3 taon na din siyang nawala dito sa Pilipinas. Still, ang dami pa rin nakakilala sa kanya. Pinagkakaguluhan pa rin siya ng mga fans niya. Sagot naman ni Ate Lucinda. Napapailing naman si Kuya Wagon. Tapos na ba kayong mamili? Uuwi na tayo. Delikado kung magtagal pa tayo dito. Lalong dumadami ang nakikiasyoso sa labas. May mga reporters na rin na nagsipagdatingan. Wika ni Kuya Wagon. Sabay naman kaming sumang-ayon ni Ate Lucinda at binayaran na ang aming mga nagustuhang items. Agad naman binitbit ng mga bodyguards ko at naghahanda na kaming lumabas ng butik. Biglang nagkagulong buong paligid. Lahat gustong makalapit sa amin, kaya naman tumulong ng mga security ng mall. Napapamura naman si Kuya Wagon dahil hindi kami makadiretso ng lakad. Kabi-kabilaan ang pag-slap ng kamera. Agad naman akong inakbayan ni Kuya Dexter at pilit na tinatakpan ang aking muka. Tuloy-tuloy lang kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa exit ng mall. Miss Belinda, pwede ka ba naming ma-interview kahit sandali lang? Naririnig ko pang sigaw ng ibang reporters sa akin. Hindi ko sana papansinin pero nang tumingin ako sa paligid ay sobrang dami na nila. Lahat ay gustong makakuha ng kahit konting impormasyon mula sa akin. Bumuntong hininga ako at kinalabit si Kuya Wagon. Kuya, hayaan niyo na munang sagutin kong ilan nilang katanungan. Pangako ito ng huli kong pagpapa-interview sa media. May mga gusto lang akong linawin sa kanila pati na din sa mga fans ko. Wika ako kay Kuya Wagon. Seryoso muna ako nitong tinitigan bago tumango. Agad naman pumwestong mga media personnel sa harap ko. Kanya-kanya silang kuha ng footage at tutok ng microphone sa akin. Bumuntong hininga ako sa menyas na pwede na silang magbato ng ilang katanungan habang nasa tabi ko pa rin si Kuya Wagon. Si Ate Lucinda naman ay tahimik lang sa aming likuran. Miss Belinda, gusto lang naming malaman kung bakit ang tagal niyo pong nawala. Marami po naghahanap sa inyo lalo na mga fans nyo pero bigla na lang po kayo naglaho after ng premiere night ng inyong pinakahuling pelikula. Paunang tanong ng isang babaeng reporter sa akin. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyong presensya dito. Thankful ako dahil sa kabila ng lahat hindi niyo pa rin ako nakakalimutan. Wala po akong formal resignation na ginawa bago ko iniwan na showbiz. Humihingi po ako ng dispensa sa lahat lalong-lalo na sa aking mga fans na lubos na nagtiwala sa aking kakayahan.
Pero dumadating talaga sa punto na parang gusto mo ng tahimik na buhay. Yun ang nararamdaman ko noon kaya nagpasaya akong umalis muna at tuluyang iwan ang kung anumang pinaghirapan ko noon. Hindi sa lahat ng oras masaya tayo. Minsan nagiging toxic ng buhay at parang gusto mo na lang munang mag-isa. Malayo sa lahat at intriga. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Siguro ito ng huli kong pagkakataon para magpa-interview regarding sa aking career. Nagiging masaya ako sa aking mga achievements noon pero hindi pa rin sapat para makontento ako. Sana maintindihan ako ng lahat lalo ng aking mga fans. Sorry kung sasabihin ko sa inyo ngayon na tuluyan ko nang iiwan ng showbiz. Hindi na ako tatanggap ng kahit na anong projects at guesting. Nakita kong pagkagulat sa lahat lalo na sa mga reporters tungkol sa statement kong binitawan. Pero ito ang tama. Mas mabuti na rin na nasabi ko na ito sa lahat para naman hindi na mag-expect pang kahit na ano pang aking mga fans. Ayaw ko na din na may bubuntot-buntot na mga reporters sa akin kahit saan man ako magpunta. Miss Belinda, balita namin marami pang mga pelikulang naka-line up sa'yo. Hindi ka ba nangihinayang naiiwan lahat ng yon? Tanong ng isa pa. No, mas importante sa akin ngayon ang katahimikan ng puso ko. Hindi ako nangihinayang sa mga projects na yan dahil alam kong may papalit pa sa akin na mas deserving. Nakangiti kong sagot. Totoo po ba yung kumakalat na chismis na nabuntis kayo ng ka-love team mo si Daniel? At wala siyang balak panagutan kaya bigla kang umalis? Intriga naman ng isa pa. Walang katotohanan yan. Wala kaming relasyon ni Daniel at never niya ako nabuntis. Umalis lang ako dahil sawa na ako sa buhay ko noon. Sarili kong desisyon ng lahat at muli ako nagbalik dito sa Pilipinas para muling makasamang mga kapatid ko. Maraming salamat sa inyong time and I think nasagot ko ng lahat ng mga katanungan niyo. Sagot ko sa mga ito at isa-isang tiningnan ang nasa harap ko. Pagkatapos ay tinalikuran ko na sila kasama sila Kuya Wagon at Ate Lucinda at diretso na kami sumakay ng kotse. Namayani ang katahimikan sa aming lahat nang nilisan na namin ang mall. Nasabi ko ng lahat kaya sana tantanan na ako ng intriga. Arthur's POV. Hindi maalis-alis ang tingin ko sa harap ng telebisyon habang pinapanood ang interview kay Belinda kanina ng mga reporter sa mall. Kung saan ito nakikitang namamasyal. Nagkakagulo ang mga fans dito at halatang sabik silang lahat nang makitang kanilang iniidolo. Nandito ako ngayon sa kondo kung saan nakatira sila Belinda noon. Nandito lahat ng alaala namin kaya mas gusto ko dito manatili kaysa sa bahay ko sa Alabang. Malaki ang pinagbago ng babaeng mahal ko. Ibang-iba na ito ngayon. Medyo tumaba na ng konti pero hindi pa rin maitatago ang natural nitong kagandahan. Napakasimple nitong tingnan sa kanyang suot na simpleng pants at t-shirt. Napaka-fresh nitong tingnan. Halatang wala na itong problema pang iniisip. Hindi katulad noon na kapag ngumingiti ay hindi nakakaabot sa kanyang mga mata. Natuwa ako sa statement na binigay nito. Kung ganoon hindi na ito mag-aartista. Halatang sa ibang bansa ito dinala ng mga kapatid dahil na rin sa mga lumalabas na salita nito sa bibig. Balik ako sa dating problema ngayon. Paano ko malalapitan ang isang Belinda Almera? Hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan nito sa nakalipas na 3 taon. Mukhang wala naman itong ibang lalaki sa buhay dahil si Wagon ang katabi nito habang ini-interview. Agad kong pinatay ang TV pagkatapos ng interview. Kasabay na pagtunog ng aking cellphone. Pangalan ni Mommy ang nakarehistro kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ko tong sinagot. Yes, Mommy. May klikong sagot dito. Hindi ko alam kung anong kailangan nito dahil medyo matagal na din kaming hindi nag-uusap. Alam ko nagtatampo na sila sa akin. Napanood mo bang interview kay Belinda? Agad ang tanong nito sa akin. Hindi ako umimik. Siguro naman panahon na para ayusin mong buhay mo, Arthur. Sabi mo sa amin kung may maitulong kami para muli mong makausap si Belinda. Gusto na din namin na muli kayo magkaayos dahil alam namin na siya lang hinihintay mo para maging masaya. Hindi mo deserve na manatiling malungkot habang buhay. Wika ni Mommy. Napabuntong hininga naman ako. Ako nang gagawa ng paraan, Mom. Kapag magkaayos kaming muli ni Belinda, matutupad ang kahilingan niyo na muling magkaapo. Pero kung hindi mananatili akong mamumuhay mag-isa habang buhay, sagot ko dito. Pues, galingan mo, Arthur. Ayaw naming mamatay na hindi ka nakikitang masaya. Wala na kaming ibang hangad ngayon kung hindi makita kang masaya kasamang babaeng mahal mo. Sana magkaroon ng puwang sa puso ni Belindang patawarin ka at bigyan ng isa pang pagkakataon. Sagot nito. Sige, Ma'am, salamat sa tawag niyo. Bibisitahin ko na lang kayo kapag hindi na busy sa opisina. Sagot ko dito at agad na pinatay ang tawag.
Pagkatapos ay tulala ako napatingin sa kawalan, malapit na ang kasal ni Dexter Almera at hindi ako papayag na hindi muling makausap si Belinda. Kailangan kong gumawa ng paraan para makapunta sa venue. Walang ibang paraan para makausap ko to ngayon kung hindi ang pumunta sa kasal ng kapatid nito. Agad kong kinuha ang cellphone at nagdial. Tatawagan ko si Philip, kailangan kong tulong nito kahit ngayon na lang at pagkatapos nito hindi ko na siya guguluhin. Napatawag ka. Agad na sagot ni Philip sa kabilang linya. Busy ka ba? Pwede ba kitang makausap ngayon? Tanong ko dito. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago muling sumagot. Sige, magkita tayo sa dati nating tambayan. May idea na ako kung bakit muli kang nag-reach out sa akin. Sagot nito at pinatay ng tawag. Agad ako nagbihis at lumabas ng kondo. Diretso ako sa restaurant kung saan kami laging tumatambay noon. Naghintay lang ako ng ilang minuto at dumating si Philip. May kailangan ka? Tanong ito sa akin. Pwede bang tulungan mo ko makausap si Belinda? Diretsang tanong ko dito. Seryoso ako nitong tinitigan. Hanggang ngayon pa ba hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Mukhang naka-move on na siya at masaya na sa buhay na meron siya. Sana magiging masaya ka na rin, Arthur. Seryosong sagot nito sa akin. Alam ko, nakikita kong itsura niya na nakalimutan niya na ako. Pero gusto ko siyang makausap kahit sandali lang. Kung ayaw niya na talaga sa akin, wala na akong magagawa pa. Mahal ko siya, tanda ko na siyang bitawan kung yun ang ikakaligaya niya. Seryoso kong sagot kay Philip. Napailing ito. Pagkatapos ay may kinuha ito sa kanyang suit na jacket. Eto lang may tutulong ko sa iyo ngayon. Pumunta ka sa kasal ni Dexter. Tsak na makakausap mo si Belinda doon. Pero isa lang ang hinihiling ko sa iyo, Arthur. Huwag mo na siyang pilitin pa kung ayaw niya na sa iyo. Seryosong sagot nito sa akin. Sabay abot ng isang invitation card. Agad ko tong kinuha at ngumiti dito. Salamat, Philip. Kahit na hindi na tayo masyado nakakapag-usap, handa mo pa rin akong tulungan. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Pangako, ito nang huling pagkakataon na maghahabol ako kay Belinda. Pagkatapos ko siyang makausap at kung wala na talaga akong pag-asa, bibitawan ko na siya. Malungkot kong sagot dito. Kaibigan kita, Arthur, at kitang-kita kong pagsisisi mo. Sana maging masaya ka at gusto ko din sana magkaayos na kayo. Pero wala akong karapatang manghimasok sa problema niyong dalawa. Asawa ko si Lucinda at hanggat maaari, ayaw ko na makialam pa sa problema ng kapatid niya. Masyado ng maraming hindi magagandang nangyari. At sana magiging masaya ka na lang sa mga nakikita mo ngayon kay Belinda. Nagiging saksi ako sa paghihirap niya noon, kaya naman sumama talagang loob ko sa'yo. Pero marami tayong mga magagandang pinagsamahan. Halos magkapatid ng turingan natin at nasasaktan akong nakikita kang nahihirapan ngayon. Mahabang wika ni Philip. Pagkatapos ay tumayo na ito at tinapik ako sa balikat. Magkita na lang tayo sa reception ng kasal ni Dexter. Mag-ingat ka palagi. Wika nito tuluyan na akong iniwan. Masaya kong tinitigan ang hawak kong invitation card. Sa wakas, makakaharap ko na ulit ang babaeng pinakamamahal ko. Belinda's POV. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Balita sa akin ng isa naming kasambahay. Nandito kami sa garden at pinapaarawan ko si Rebecca. Agad naman ako napatingin sa labas ng gate at nakita ko may naghihintay sa akin sa labas. Hindi ito pinapapasok ng gwardiya hanggat hindi ako nagbibigay ng confirmation dito. Mukhang may naligaw na fans dito sa bahay, Belinda. Kung gusto mo siyang harapin, pwede mong iwan si Rebecca dito. Ako na munang bahala sa kanya. Uwi ka ni Nanay Caridad. Agad akong tumangot naglakad palabas ng gate. Sinusundan naman ako ng tingin ng mga gwardiya kaya panatag ang aking kalooban. Pagkalapit ko'y nagulat ako ng mamukhaan kung sino ang naghihintay sa akin. Si Vivian. Hindi ko ito halos nakilala dahil ang laki ng pinagbago nito. Parang tumanda ito't pumayat. Napaka-dry nitong tingnan at nangingitim ang ilalim ng mata nito. Hindi ako halos makapaniwalang si Vivian ngayon ang kaharap ko. May kailangan ka? Agad na tanong ko dito. Agad naman itong napayuko na siyang labis kong pinagtaka. Wala na ang dating Vivian na mapagmataas. Hindi ko alam kung anong nangyari dito kay Arthur. Simula kasi nung umalis ako ng bansa 3 years ago, tinigil ko na makibalita sa kanila. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Agad na tanong nito sa akin. Lumingon pa ako sa loob ng bahay bago nagsalita. Pasensya ka na, Vivian. Hindi kita pwedeng papasukin sa loob. Kung may gusto kang sabihin, pwede mong gawin dito. Ano kailangan mo? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Agad na tanong ko dito. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Pero gusto ko lang na humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa'yo noon.
Siguro kinarma na ako kaya nagkanda leche-lecheng buhay ko. Naiiyak na wika nito. Mabuti naman at inamin mo pagkakamali mo, Vivian. Huwag ka mag-alala, wala na akong plano pang gumanti sa'yo. Kaya nga hinayaan ko na kay ni Arthur at lumayo na ako eh. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya hindi ko na kailangan pang sorry mo. Seryoso kong sagot dito. Matagal na kami hindi nagsasama ni Arthur. At never na nagsama kami simula nang mamatay ang anak mo. Umiiyak na sagot nito sa akin. Natigilan ako. Ginawa ko lahat para makalimutan ka niya. Para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Kaya nga pinaniwala ko siya na anak niya si Michael. I'm sorry, Belinda. Kasalanan ko dahil sa kasinungalingan kong yun na aksidente kayo na anak mo na siyang ikinasawi niya. Alam mo bang hanggang ngayon hindi ako pinapatulog ng konsensya ko? Oo, napaghiwalay ko nga kayo ni Arthur. Pero hindi na siya bumalik pa sa akin. Pinakisamahan niya lang ako ng dahil kay Michael. Dahil lang akala niya anak niya talagang bata. Pero nalaman niya din ang totoo. Matagal na kaming wala sa poder ng mga Vargas. Tuluyan na nila kaming pinalayas nang malaman nilang mga kasinungalingan ko. Umiiyak na wika nito. Gulat na gulat naman ako sa mga nalaman. Tuluyan na ako nakisama kay Herman dahil yun naman talagang tama. Siya ang ama ni Michael at dapat lang na siyang may responsibilidad para ibigay ang pangangailangan ng anak namin. Pero nabigo ako, Belinda. Naging miserableng buhay ko sa piling niya. Hindi ko alam kung paano makakaahon sa kinasadlakan ko ngayon. May leukemia si Michael at kailangan kong ibenta ang dangal ko para kumita ng pera at maipagamot ang anak ko. Umiiyak na wika nito. Natigilan ako. Bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na to, Vivian? Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon? Sinira mong buhay ko. Namatay ang anak ko nang dahil sa'yo. Sa palagay mo ba mapapatawad pa kita? Sa palagay mo ba makakaramdam pa ako ng awa sa'yo gayong isa kang demonyo sumira sa buhay ko? Galit na sagot ko dito. Hindi ko pipiliting patawarin mo ko, Belinda. Pero sana ako na lang. Wala na akong iba pang malapitan kung hindi ikaw lang. Minsan ka na naging ina kaya alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Malubha ang kalagayan ni Michael at wala akong kakayanan na ipagamot siya. Umiiyak na sagot nito. Muli ako natigilan. Pagod na ako maging porn star. Pagod na akong gumawa ng X-rated video. Hindi ko na kaya mga pinapagawa ni Herman sa akin. Pakaramdam ko, unti-unti niya akong pinapatay at tinatapon ng kaluluwa ko sa impyerno. Maawa ka sa akin. Hindi, kahit wag na sa akin, sa anak ko na lang. Tulungan mo siyang malagpasan ang sakit niya. Matagal na siyang nagdurusa sa sakit niyang yun, Belinda. Maawa ka. Umiiyak na wika nito sabay luhod. Hindi naman ako makakilos sa ginawa nito. Biglang dumaloy ang luha sa aking mga mata dahil sa ginawa ni Vivian. Hindi ko akalaing magagawa niyang lumuhod ngayon sa harapan ko. Sinugod ko ulit kanina sa ospital si Michael. Maraming schedule ng chemotherapy hindi na isagawa dahil laging naipatatalo sa sugal ni Herman ng perang kinikita ko sa pagpuporno. Hindi ko na alam kung kanino hihingi ng tulong. Ayaw ko na rin lumapit pa sa mga Vargas dahil hiyang-hiya na ako. Umiiyak na pagpapatuloy na wika nito. Hindi ako nakaimik. Naging ina ka rin, Belinda. Buong pagpapakumbaba ako humihingi ng tulong sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, pwede mo puntahan ang anak ko sa ospital. Nandun siya't naghihintay na mga gamot. Umiiyak pa rin itong wika. Oo, tama ka. Minsan na ako naging ina. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nawala siya. Kung bakit namatay ang anak ko. Ngayon, alam mo na kung gaano kasakit sa pakiramdam, Vivian. Umalis ka na. Huwag mo nang ipaalala sa akin ang sakit ng nakaraan. Kung yan ang karma mo, pasanin mo mag-isa. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Hindi ganun kadali makalimot, Vivian. Kaya pwede bang umalis ka na muna? Anong gagawin ni Belinda ngayong alam na niya ang katotohanan tungkol sa relasyong meron si Arthur kay Vivian? Magawa kaya niyang tulungan si Michael, gayong inosente ito sa naging away nila ni Vivian? Anong mangyayari sa mangyayaring pag-uusap ni Belinda at Arthur? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.